Sige, sabihin mo lang. Yung ano. Ano po, siyempre po, bilang bunga po ng or biktima din po, natatakot din po ako para kay nanay. Kaya inaano ko po na mamarapatin niyo po at didinggin niyo din po yung hiling ko na kahit dito na lang, at kahit eto na lang po talaga yung maayos, tapos gano'n na lang po yung setup na gagawin po. Kasi kahit naman po umaakit po siya dun sa kalsada, talagang mapagkakatiwalaan ko naman po na safe po si nanay doon. So ayaw niyo na talagang malayo dito? Opo. Kasi yun po, hindi naman po ako Diyos para hindi magpatawad. Masakit man po ang katotohanan, pero sabi ko nga, tao lang din po ako, tao lang din po sila, nagkakasala. Tatawa. Sa anak niyo at apo niyo. Masakit talaga yun. Kaya ako pinagsisihan ko, no, na gano'n, na ba't nagawa ko sa anak ko. So, manya ako, yung mga binang ko, pilit ako na hinuhuli noon. Siyempre, hindi mo ako kaya, punta ng Quezon. Nagkuha, akala ko, sabi ko siya, tatagay mo namin din sa saka namin sa Ibayo. Ay, sinay ka, muli ka na ka, Pedro. Total, nakakakuwi ka namin ka, naglantad-lantad ka na yan. Di mo yun, ako. Tsaka napag-alaman ko, Lo, dito po pala, lahat alam na dito eh. Alam nga, nakaalam na nga, nagkaganon ako, kaya naalam nila ako nakulong. Anong nakalong kayo doon ho nila nalaman? Na ganon nga. Ganun pa man yung ginawa niyo sa anak niyo, hindi ko kayo kayang iwan. Ayun nga, ayaw nila. Kung sila yung magnanay ako, iwanan ako. Ayaw nga po nung anak niyo na iwan kayo. Pero yung apo niyo, kung tutuusin, yun po yung bigkas ho niya kanina, na gusto ko pong makawala dito, malayo dito. Kuya Gus, pwede nga usan ni nanay. Ni nanay. Yung nanay. Pinagsisisihan naman daw po niyo yung ginawa niya. Sabi ko nga po, gaano na lang kasakit yung ginawa niyo sa anak niyo. Ba't niyo nagawa yun? Pero sinabi ko po yung gusto niyo na hindi niyo kayang iwan siya sa kabila nung ginawa ho niya sa inyo. Sige po. Karen! Ay, Janay! Pasuyo nga. Gusto niyong pumasok si Ate Karen? Ano po? Karen! Ay, Janay! Gusto niyong tinatawag si Ate Karen? Karen! Bakit po ba? May- Usugo kayo para makaupo siya dun. Kinatawag ka. Bakit po, Nay? May... Ano po yata sa decision po. Sige. Sige. Ilagay ko to. Sige, ako po, hindi naman din po masama ang ugali ko. Siyempre po kahit pa paano, may utang na loob po. Ang ano ko na lang po, siguro kahit dito na lang po totally magtayo ng bahay. At sinabi ko po kay nanay na sa oras na kung saan man po, basta wala po ako sa bahay, ang gagawin po niya, ihahatid ko na lang po muna siya dun sa pinupuntahan po niya na kapag gumagala po na hanggat maaari, hanggat wala ako dito, hindi siya uuwi. Kasi naman po, alam niyo na po ba isa? Yun talaga, araw-araw nandun yung takot mo pa rin. Sige, sabihin mo lang. Yung ano. Ano po, siyempre po, bilang bunga po ng or biktima din po, natatakot din po ako para kay nanay. Kaya inaano ko po na mamarapatin niyo po at didinggin niyo din po yung hiling ko na kahit dito na lang, at kahit eto na lang po talaga yung maayos, tapos gano'n na lang po yung setup na gagawin po. Kasi kahit naman po umaakit po siya dun sa kalsada, talagang mapagkakatiwalaan ko naman po na safe po si nanay doon. So ayaw niyo na talagang malayo dito? Opo. Kasi yun po,
hindi naman po ako Diyos para hindi magpatawad. Masakit man po ang katotohanan, pero sabi ko nga, tao lang din po ako, tao lang din po sila, nagkakasala. Tatay! Tatay! Kuya! Sige po, okay lang po yun. At least so, ano niyo ho yung damdamin po ng Galing na. apo niyo. Galing. Galing yung kanin. At least so, yung pagpapatawad lo, nangyayari na ngayon. Kuha mo ng tubig si Lolo, kuya. Okay lang po yan, Lo. At least so ngayon, Lo, yung pagpapatawad talagang totoong pagpapatawad sa kanila, nangyayari na. Kaya tanggapin nyo lang po yung mga ganyan no talaga, kailangan nyo tanggapin yun, Lo. No? Ako mahuli ko na ako. Kanya minsan ako tulala ako. Yeah. Ang mata ko, ba't nagkaganon na yung utak? Gusto ko makulong. Opo. Ayoko magpatingin. Ang tao mamamatay, mamatay na. Gusto ko mamatay, maayos ng bahay. Kahit kolor ko, kulamber lang. Ayoko ng bato. Pupunta siya na lang yung ni Ryan yung gumawa talaga ng bahay na yan. Magagawa talaga ng bayan. Tulong-tulungan nila yan. Hindi nila ako pababayaan dito. Akin na po. Dito po kayo para marinig niyo yung apo niyo. Maganda po yung naiintindihan niyo ho yung sinasabi ng apo niyo. Hindi ako naman. Malayo ko. Hindi ko. Yeah po. Sige, ate. Ayun nga lang, masakit man ng katotohanan. Siyempre, bunga lang, ewan ko, hindi ko alam. Siguro ganun nga talaga ang kapalaran. Pero sabi ko nga, tao lang din ako. At may tinatanong ko yung pagsasakripisyo mo din sa akin kasi alam mo kung nakita ko naman po, Siya po nag-alaga. kita ko naman po sa kanya na habang nagkakamaang din po ako, nagsisisi din po siya. Kita ko rin man po yung pagod niya at hirap. Kaya sabi ko, ganun talaga. Masakit po kapag naiisip kasi yun nga, hindi po pala talaga sa panonood lang sa TV. Sa talagang totoong buhay po nangyayari. Sabi ko nga, papatawarin pero parang siguro ang hirap lang din po kalimutan basta-basta. Basta po, yun nga, sabi ko, si Lord na po ang bahala. Basta alam ko po sa sarili ko, buong puso po ako nagpapatawad kasi pare-pares po tayo nagkakasala. Wala po akong karapatan na magmalaki na hindi ko sila papatawarin, hindi ko siya patatawarin. Lalo na po nakapag-aral naman po ako, alam ko po yung tama at mali. Kasi kung hindi po ako magpapatawad, hindi ko sila patatawarin, ako lang din po yung mahihirapan. Gusto ko rin pong lumuwag yung kalooban ko na mabigat. Kaya sabi ko, why not patawarin? Kasi yun lang naman po yung susi natin para lang talaga pumawala din po sa malaking hindi po magandang nararamdaman araw-araw. Kaya sabi ko, patawad. Pagpapatawad lang ang kailangan para maging maayos ang lahat. Kasi yun nga, tao lang din po. Na, siyempre po, bilang apo din po. Kahit ganun ang pangyayari, mahal ko din po siya kasi kita ko po yung pagsasakripisyo niya at inaalala ko po na kung sa oras na lalayo man po kami dito, agaw, konsensya ko na lang din po yan kasi Madadala po namin yan. kasi siyempre matanda na din naman po siya. Gusto ko din naman po kahit na ganun ang pangyayari sa buhay namin, willing po akong alagaan siya hanggang sa huli niya dito sa buhay. Kasi sa mundo kasi tao lang naman po siya, nagkakamali po. Kasi ganun lang po talagang buhay. Hindi man natin inaasahan pero talagang nangyayari sa bawat isa sa mundo. Kaya pagpapatawad lang naman po ang kailangan talaga. Yun nga, kaya inaano ko po na talagang didinggin niyo po yung ano ko. Ganun ang alam po yung magiging setup ko kasi para at least po maluwag po talaga sa kalooban ko. Kasi mahirap din po kasi pinag-iisip. Sabi nga po, bago mo pagdesisyonan, isipin mo ng 10 beses. Yun, iniisip ko po na kung talagang lalayo ang lalo na ganyan din po katanda kasi kita ko din naman po yung bago niya. Hirap din po minsan makahinga. Sabi ko, siguro
tiis na lang. Kasi hindi naman habang hindi natin masasabi ang buhay. Siyempre po, gusto ko rin talagang hanggang sa huling hantungan niya o huling hininga niya, gusto ko maalagaan din po siya kasi siyempre, mahal ko din po siya. Lolo ko siya. Kahit anong sabihin, andun po yung may galit, pero andun yung pagpapatawad, pagmamahal, at willing akong alagaan siya hanggang sa dulo. Okay. Lo, ano pong gusto niyo sabihin sa apo niyo? Ako yung nagpapasalamat ko. Bakit pinatawad nila ako? Kaya ako ganun na lang. Ako nahihirapan mo. Masasabi sa inyo ang ganun na ako talaga pinagpipiyan ko na yun. Pag ginawa ko sa kanila, hindi ako sila madalayo sa akin. Tanggapin ko naman eh. Sa akin naman, Lo, kaya ako po nakapag-decide na kunin ho sila. Kasi nga po, nung nag-usap kami kanina ni ate, nung pong apo, kung kaya ako po ginagawa lahat yung aking mga pangarap, yung aking makakaya, magagawa, para matupad ko yung mga pangarap ko kay nanay. Gusto ko malayo po kami ni nanay dito. Yun po yung niya. So nagsimula po dun yung kaya... pero si nanay po talaga, yung inyong anak, hindi ho din ho kayo talaga maiwan. Kaya napakabuti po ng Diyos sa inyo. Ganun pa man ang nangyari sa anak niyo. Tignan niyo naman po yung pagmamahal ng yung anak at apo po niyo sa inyo. Sana po wag niyong sayangin yung binigay po nila na pagkakataon sa inyo. Matagal ko nang pinagsisihan yun. Yeah. Nung araw pa, nung maliit pa ko, si Kanay, yung apo na yun, kasama ko sa ating magpunta. Hanggang napalaki ko siya. Ayun, pinag-aaral ko. Ayun. Kaya pala sabi mo, yung parang masakit man, pero nakita ko naman yung niya, yung parang sakripisyo niya na yung pagtulong sa inyo, yung pag-aalaga sa iyo. Kaya Pinabayaan. yeah. Ako, nung ando kami sa Quezon, pasusuin pa. Pag kumita ako sa pagkakot ng palay, pamimili ko na agad sa tindahan ng gatas niya, mga ulam namin, sa kapatid ko, doon kami nakatira. Ayun. Kinabukasan naman, lakad na naman ako. Siya po naghahanap po ng pambiling gatas para makapag siya. Nagdala pa akong palay. Pinikita ko, naghahakot pa ako, mayroon pa akong palay uwi, pabayuhin. Ganun yung ginagawa ko sa Infanta Quezon. Okay lang ba humingi po kayo ng tawad ngayon sa kanila? Oo, anak, patawad niyo ako, Arel. Yung tawad sa'yo, Marlene. Arel, ito. Yung tawad sa'yo. Baka wala ako tinong, minsan ako nakatulala ako roon. Talaga yung pinagsisiyan ko na nung pa. Ay, ang mata ko ulap-ulap. Mabi, magpatingin ako, ayoko. Ang mahalaga naman katekram, yung may pagsisisi na sa Na na po yung mata. Kaya po sinasabi. Sabi nga yung ating Diyos, nagpapatawad. Sabi ni Ate Karen, tayo pa kaya? Pero napaproud din ako sa'yo. Lahat ng mga nangyari talagang ginawa mo lahat para maging laban mo, no? Yan naman po ang totoong buhay eh. Talagang babatuhin ka po ng babatuhin ng mga pagsubok. Talagang ang labanan na lang po, patatagan. Kasi yun po ang pundasyon natin para makarating ka sa pangarap mo talaga. Kahit sabi nga po, kahit batuhin ka pa ng maraming asin na masakit man sa balat. Pero kung willing ka talaga, nandun yung pagmamahal mo sa pangarap mo, sa pagpapatawad mo sa taong nakagawa sa'yo,
mas masarap sa pakiramdam na makamit mo yung tagumpay. Dahil nandun yung pagpapatawad mo, willingness to acceptance the reality. And yun nga po, forgiveness lang po kasi tao lang tayo nagkakasala. May panahon pa para pagsisihan kung ano man yung mga nagagawa nating kasalanan. Kasi yun nga po, hindi tayo Diyos, talagang nilikha lang tayo ng Panginoon. Diyos nga nagpapatawad kahit 1,000,000 pa ang mga kasalanan natin. Tayo pa kaya na nilikha lang niya. Kaya why not po kasi yun din, napag-isip-isip ko din po, yun lang din naman po ang makakapagpaluwag sa kalooban ko. Ay, dahil minsan, sabi nga po, masakit man minsan kapag kasasagi sa isip mo, kapag ikaw lang mag-isa. Pero marirealize mo din na ito talaga ang totoong buhay. Nandito ka ngayon, buhay ka para harapin kung ano yung mga pagsubok. Kasi sabi nga, binibigay sa'yo ni Lord yung pagsubok na yan dahil alam niyang kaya mo, kaya mong malampasan. Kaya sabi nga, mapapatanong po yung ibang tao na bakit binigay mo na naman sa akin to Lord yung pagsubok na to kasi alam niya siguro na kaya talaga. Kaya ganun lang po talaga, yun lang naman po ang magpapaluwag sa mga kalooban natin once na ganitong dilubyo po ang nangyari sa buhay. Pagpapatawad lang po ang susi natin para maging pare-parehas tayo is maging maayos. Tama. Kasi yun po sabi ko nga, tao lang ako. Hindi ko man ginusto yung ganito, hindi gusto ng nanay ko, hindi rin gusto ng ano. May mga bagay na kailangan nating isipin na talagang yun ang totoo. Pagpapatawad at pagtanggap Opo. para guminhawa. Ang napaka-bless niyo, Lo. Ang bait tunong apo niyo. At malawak yung pangunawa. At saka sobrang bless nyo din. Saka sabi ko nga, dahil ganun man ang nangyari, itong anak nyo, hindi ko talaga ko kayo kayang iwan. Kahit na binuksan ko sa kanila yung pagkakataon na ilayo ko sila dito, pero hindi ko kayo kayang iwan. Konti na lang daw naman daw yung panahon na pagsasamahan nyo, bakit iiwan pa kayo? Ganun ho kayo kamahal. Kaya yung pagmamahal naman ng ating Diyos talaga, tayo na nga lang yung lumalayo Kaya minsan, hindi din makapasok-pasok yung blessing dahil inilalayo natin yung natin dun sa blessing nga. Dahil may nasa mali nga tayong kaya yung blessing naman minsan. Nawawaldas din po o nalilihis. Kasi mas pinipili po minsan ng iba na kung ano yung mali, siyang yung ginagawa. Kaya hindi natin masisisi ang Panginoon na bigyan talaga tayo ng mga aral sa buhay natin na kailangan, na alam niyang marirealize natin na mali yung ginagawa natin. Gusto lang naman ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Talagang piliin natin yung tama kasi yun yung gusto niya, yun ang gusto niyang maging tagumpay natin sa bawat isa. Kaya yun nga po, sabi ko, ano lang naman tao lang nagkakasala. May paghahabi, hanggat may oras, minuto man yan, segundo man yan, hanggat kaya mong magsisi, hanggat kaya mong bawiin lahat ng pagkakamali mo para itama, bakit hindi mo gawin? Yun lang po ang isa sa pananaw ko. Ngayon, gusto kong malaman yung damdamin mo. Kumusta siya ngayon? To be honest po, lumuwag na po kasi yun nga. Okay. Kita ko din naman po sa pagsisisi at na-realize ko po na yun, sabi nga po, marami man na nanguhusga ng iba, mamaya sabihin po, walang utang na loob. Ako po, hindi lang po yun yung iniisip ko dahil sa utang na loob, kundi pagmamahal din po talaga, totoong kapamilya. Kasi wala naman po magtutulungan para makaahon sa kung ano man yung pangyayaring hindi maganda, kundi tayo lang po magkakapamilya. Yun lang po ang ko, okay na po yun kasi ganun po talaga Nandun masakit, pero ito yung realization ng buhay natin. Reality ba, kumbaga. Hindi naman natin maiiwasan na ala namang perpekto. Wala namang, yun po ang pinaka-isang importante. Walang nilikhang perpekto ang Diyos. Kasi nga po, kung perpekto na po niya tayong nilikha, ano pa pong sense natin sa buhay, sa mundo? Kasi hindi po tayo, hanggat wala tayong nakukuhang pagsubok, o yung mga kung ano man pong binabato sa atin na alam natin kaya, hindi tayo makakakuha ng aral. Yun po yung talaga sa akin, kahit sabihin na ganyan, mahirap magpatawad, pero panahon lang naman po talaga yan. Yeah. Okay, kung
So, hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataon na kinabukasan pa mag-decide. So, mas susundin mo yung gusto ni mama mo na wag malayo kay papa mo. Opo. Ay, kay lolo mo. Okay, sige. Kasi ano naman po natin sabi nga, hindi po natin hawak ang buhay natin. So, bakit, lalo na po, kung sabi ko nga po, pag po si nanay ang humiling sa akin hanggat kaya ko, go lang po ako kasi ayaw ko naman pong mabigo siya. Kasi, yun po anak lang din po siya. Alam ko po yung nararamdaman niya. At totoong pagmamahal po niya sa magulang niya. Yeah. Okay, so yun Katekram, desisyon na po desisyon na po ni nanay at ni ate Karen. Pero hindi ko kayang baliin po yung pagmamahal po nila pagmamahal po ni nanay sa ama niya. Sa ama niya. At ano na po tayo doon? Ang sa atin lang naman, yung pagtulong lang naman yun sa atin. Kung ano man ang desisyon, so, yun. Kanila lang, kaya ako nakapag-decide na ilayo kayo Naintindihan ko. dahil yun yung kagustuhan ng nasambit mo. So, okay na, tuloy na natin yung dito. Okay. Ganun na lang po yung setup na gagawin ko para kahit paano malayo man po ako sa kanya. Sabihin ko pong 100% po na kampante po ako, hindi po ako mag-aalala. Yun nga po, ang gagawin ko na lang po sa kanya kapag wala po ako dito sa bahay. Papa, ihahatid ko na lang po muna siya dun sa minsan po niyang pinupuntahan pagka naiinip po siya. So, itatanong ko to ulit. Isa na lang. Huwag kayong masasaktan, Lo, ha? Kasama si Lolo sa bahay. Yung sa ano po? Si Lolo. Ano po, pwede po siguro, na lang po, gagawa na lang po ng sariling kahit Okay. po kubo, ganun. Sige. Para At siya- least alam ko din yung mo. Kasi nga, sabi mo kanina, yung decision mo talaga, kung ikaw magde-decide, kayo lang ni nanay. Dahil nga sa pagmamahal ni mama mo, ng nanay mo sa papa niya at sa natay niya, yun na rin yung susundin mo din. At kahit pa paano, nakita mo din yung pagsisikap niya na maibuhayin kayo. Kaya parang madali sa iyo yung pagpapatawad. Okay. So, Lo, siguro sa ganong Lo, dun sa gusto ng apo nyo na ganong setup, siguro ayaan nyo muna. Hanggat, kasi nandun, alam nyo naman, kahit bali-baligtarin nyo yung nandun ho yung sakit. Ang mahalaga, yung nangyari na yung pagpapatawad talaga. Itong paghingi nyo ng tawad. At least, unti-unti, nababawasan na po. Yung po yun naman ng maganda doon. Okay. Lo, okay po ba doon? Okay. So, yun ang mas okay ka doon na separate si Lolo. Okay. Pagpasensyahan nyo na po kasi siya po yung biktima rito. Nanay, alam ko mahal niyo po si tatay. Pero para mabawasan natin yung mga sakit, yung damage sa puso na madagdagan pa, iwasan natin mga dapat iwasan. Okay. So, mag-uusap na po kami ni Kuya Lito. No, ate? Kung pahinga muna kayo doon.